bahay mo na yan. Dahil di mo kaya bayaran. Pero huwag kang aalis din. Naramdaman ko, kinakausap sila ng Diyos. Binigyan po niya kami. Yung bahay ng anak niya, doon niya kami. Dinos ng Panginoon. Panginoon natin. Ang sabi niya sa akin, go! Walang sino makapapaalis sa dyan. Ako ng developer, ang nagpatira sa dyan, walang sino makapapaalis dyan. E paano wala akong babayad? Hindi ko lang masabing magbayad ka. Nalaman nung Isuzu na ibinenta ko sa Sportivo, hindi man nila alam bakit ko binenta para makaraos kami pagkabayad sa mga utang namin, tinawagan ako ng Isuzu. Dok, hindi iwalo ba kami? Ba't mo ibinenta ang Isuzu mo? May pangailangan lang kami. Ay, hindi mo baka kumuha kayo sa iba. Wala, ba't mo basta iba lang ang buwa? Ganito po, dahil ikaw ay kilala namin, bigyan namin ikaw ng favor, bigyan ka namin ng incentive. 10,000. Kumuha ka sa amin ng latest model namin. Magkano ba yung tanggal? 300,000. Ay, nakapuro ko po tayo. Tumawag uli. Doc, 160 na lang. 160,000. Hindi ko po kaya, sorry. Bigyan kita, less mo incentive, 150 na lang. Hindi ko pa kaya. Sila po kumakawag. Mamaya tumawag yung aking agent. Doc, dahil ako yung agent mo, bigyan mo ng incentive 10,000. 140 na lang. Siya rin hindi ko kami kaya. Mamaya, dumating si Mrs. Tawag na tawag ni Susu. Pinakulit ako. Baka daw lumipat tayo sa iba. Biglang tumawag mo, ito mag-ipag-usap. Sabi ni Mrs., hindi talaga namin kaya. Pwede bang 120 na lang? Parang may pera si Mrs. mo. Biglang kumuha yung Isuzu. From 300,000. Tapos ako nang kinausap, Dok, kunin mo lang bukas ang MUX. E paano yung mga documents? Hindi po kailangan ng documents dahil kailangan namin. Nakinuha namin sa kasa yung 2019 model ng MUX, yung pinakalaytas nila. Nung dinadrive ko na pauwi ng bahay, saka kami nagkatingin ng misis, paano natin babayaran yan? Hindi nga tayo makatulog, wala nga tayo pangkain. Ay sabi ko ganito, hindi ko sila pinilit. Ako ang pinilit nila. So problema nila yan. So December 7 ko yan. December 7, after automation. Pagdating ng January 7, kakapakaba ako, makasingil naman ang bako. At nakakahiya, nakakakilit ang UX, 36,200 naman. Dumaan yung January 10, walang tumatawag. Ano nangyari dito, sabi ko. Dumating yung February 7, walang bank ni tumatawag. Dalawang bank. Papasok ang March, ako tumawag sa Isuzu. Baka nakalimutan ako eh. Kasi sabi ko, ba't walang naningil? Ay sir, Pastor, Dok, hindi pa po naayos sa bangko ang sasakyan niyo. Wow! Pagdating ng March, saka lang ako nagbayad. Nung March na yun, ang Lord na pinaglilingkuran natin, hindi na kami nabayaang bumabang, inangat niya muli kami. Nung March, kaya-kaya ko nang magbayad ng monthly. Why? Because God gave me idea. Yung nalanig ko kay Doc Arman, sabi ni Doc, sabi ni Bishop sa'yo, bilib nga doon si Bishop sa'yo, magaling ka sa diskarte. Sa bansa, the idea diskarte. Everything I heard by God's grace was idea that God put in my life. Kaya lang, kailangan kong i-develop, kailangan kong ipagpatuloy. So nagsimula sa idea, marami kami pinagdaanan, pero kailangan magtiis at magpatuloy. Ano yung idea na yun? Hindi aksidente na 2009 pa lang, natuto na ako sa online. Nandun pala ako sa Singapore, uso na pala ang Facebook, hindi sila pala ng Facebook, natuto na ako sa online. Ano ba bakit kaya naman ako sa online? At narinig ko, ngayong kayamanan, wala na sa treasure hunting sa lupa, nasa hangin, nasa online. At sa ngayon, marami nang kumikita sa online na nasa bahay lang, milyon ang kita nila. At nagkaroon ng prophecy na yung kayamanan wala na doon sa ilalim ng lupa, nasa hangin, nasa online. Salamat sa Diyos, from that idea, yan ang aking naging talaga. Tinatawag ako ng maturuan sila ng ask the Lord.
Yan po ang aking mga vision ngayon. Nagtutulong ang this coming November 25, meron kaming malaking event sa Rembrandt Hotel, kami ng ABS-CBN. Ako po ang organizer, ano po, yung online na binigay na idea sa akin ng Lord, isi-celebrate po. Ako po yung pinaka-head sa Pilipinas. Alam ko na naman natin si Lord. Lord is more idea. Ngayon yung mga pastor natin dyan, baka nakakarinig kayo sa kanila, hindi na maintindihan. So, isa-isa ko po silang tulungan. Lahat gusto ko ng mga Luzon pastor magkaroon ng brand new sasakyan. Amen! Idea, creative. May pagtitiis, paghihirap, marami pa, but produce it! To become influential, you must become wealthy. Para makagawa tayo ng difference. To become wealthy, you must absorb, conceive ideas. Then to conceive ideas, you must to produce them, work, and time to grow those ideas. This is success designed by God to be inevitable. Ano ibig sabihin po sinabi ko inevitable? Tiyak na mangyayari. Kasi wala namang pasubali doon sa Joshua 1:8. Prosperity and good success. Sure ng Joshua 1:8. Sigurado kang yayaman. Sigurado kang magtatagumpay. Inevitable. Basta sinunod mo yung principle. Balikan natin. Jude chapter 20, ngunit pagkakatag kayo ang magmamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon sa Kristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Nagdalang ko yung testimony ko, tuwa ko lagi sila ko sa binapawan. So, nagkaroon naman ng lote sa binapawan. So, pati yun nawala dahil Diyos palagayan namin. Pero hindi pa rin kami nakabawi. No? Dahil sa pagkawala ko. Pero po rin ng Diyos, yun daw righteous person kapag natumba, sabi ng Proverbs, at nawala lahat sa kanya, ay 7 times ay ang ibalik ng akin. Thank you very much. LJWM, make a difference. Thank you very much. Ikaw ba ay lubos lang nahihirapan sa iyong buhay pinansyal? Ikaw ba ay nawawala na ng pag-asang munlad? Nais mo ba masigurado ang masaganang kinabukasan at buhay na iyong mga mahal sa buhay? Pwes, may pag-asa kaibigan na makamit ang buhay masagana para sa iyo, para sa kanila, at para sa buong mundo.